The Boss Husband. Credit to the author. 425 hanggang 30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Bumibigat at bumigat ang hininga ni Justin habang unti-unti niyang naramdaman ang kanyang sarili na nagiging isang nakakabaliw na hayop, nang biglang, isang nakakabinging ingay ang umalangaw-ngaw sa buong gusali ng resort. Buye! Buye! Napakalakas nito na maaaring makabasag ng eardrums ng isang tao, na agad na nagpaalam kina Justin at Marian na nasa kama na may nangyari. Fire alarm ba yan? Si Justin ay likas na tumalon pababa mula sa kama bago isinuot ang kanyang damit at Amerikana. Kasabay nito, inihagis niya ang pantalon at coat ni Marian sa kama bago niya hiniling na isuot ito. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay nakalimutan ni Marian ang dapat niyang gawin. Sa kabutihang palad, hindi natarante si Justin sa sakuna, at hinailan niya siya pabalik sa realidad. Ang alarma ng sunog na ito ay hindi maaaring dumating sa isang mas masamang oras. Ngumiti si Justin ng mapait. Ano ba ang nangyayari? I've been waiting for the past 6 months to finally sleep with my wife, but some part of this place suddenly fired somehow. Kung hindi dahil alam niyang imposible iyon, baka maghinala pa siya na gawa ito ng munting vixen na si Joyce. Mga bisita, mangyaring bigyang pansin. Mga bisita, mangyaring bigyang pansin. Ilang lugar ang nasunog dahil sa short circuit sa heater ng aming guest house. Mangyaring mag-ingat sa mga sunog at umalis sa maayos na paraan. Mabilis na isinuot ni Marian ang kanyang coat. Habang ang rosa sa kanyang mukha ay naruroon pa rin, ang kanyang mga mata ay naging malinaw. Hindi niya alam kung bakit hindi siya kinakabahan sa kasalukuyan kaysa noong inaatake siya ni Justin. Subconsciously, hinawakan niya ang kanyang dibdib bago bumantong hininga ng gumaan ang pakiramdam niya. Ito ay talagang nagkaroon ng kahulugan. Walang babae sa mundo ang magpapasa ng kanilang katawan sa isang asawang nakikigulo sa ibang babae sa labas buong araw. Matapos maisuot ang kanyang sapatos na pang-sports, lumapit si Marian kay Justin at sinabing, "Tere na lumabas na tayo. Postahan ko sina Lucille at Joyce ay nababalisa na rin ngayon." Natural na alam ni Justin na kakaiba ang pangyayaring ito. Ngunit hindi siya masyadong nag-aalala dahil nag-practice si Lucille ng martial arts. Sa kanyang presensya, dapat naligtas din si Joyce. Hinailan niya si Marian at naglakad papunta sa pinto. Bang! 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 Bago niya ito buksan ay kumatok ang pinto. Sir! Sir! Pakibuksan ang pinto. Emergency! Binuksan ni Justin ang pinto bago nakita ang isang binata na nakasuot ng uniforme ng guest house. Tila gumaan ang loob niya matapos mapansing papalabas na sina Justin at Marian. Nagmamadaling sabi niya, "Sir, Miss, please leave from the exit on the left." Delikado talaga dito. Baka may sumabog anumang oras. Marahas na nagliwanag ang alarma ng sunog sa walkway. Marami sa mga panauhin na nananatili sa parehong palapag ay tumatakbo sa hagdanan. Tumanggo si Justin. Hawak ang malambot na kamay ni Marian, lumabas siya ng silid. Nagpatuloy lang siya ng ilang hakbang bago biglang hinaila ang katawan ni Marian sa kanya. Hindi niya alam kung bakit hinatak siya ni Justin ng ganito kalakas. Gayunpaman, bago pa makapagtanong si Marian, isang ilaw ang biglang tumama sa lugar kung saan orihinal na nakatayo si Marian. Kutsilyo yon. Bago ito maisip ni Marian, ginawa ni Justin ang kanyang susunod na hakbang. Ginamit niya ang kanyang kaliwang braso para maglunsad ng isang kidlat mabilis na hampas sa mukha ng server, na ikinalulungkot sa mukha ng binata na nagnanais na saksakin si Marian. Pagkatapos ay lumingon si Justin upang tingnan ang mukha ng kanyang sinalakay. Ang kanyang mabigat na suntok ay hindi dapat basta-basta. Lumubog na ang mukha ng killer na nagkunwaring server, habang umaagos ang dugo sa bibig nito. Para siyang na-concussion, o kaya'y damyugo ang utak niya mula sa loob, dahilan para hindi na siya muling makatayo. Gaano man kalmado si Marian, nang nasaksihan ang serye ng mga kaganapang ito, siya ay natigilan sa katahimikan.
Nakakunot ang noo, hinailan ni Justin si Marian at walang pag-aalinlangan na naglakad papunta sa kwarto ni na Lucille at Joyce. Gusto niyang sipain buksan ang pinto, ngunit nabuksan ito mula sa loob. Nakatayo roon si Lucille na nakasuot ng pink na cotton pajama na magulo ang buhok. Mukhang nag-aalala siya habang hawak niya ang isang mahabang punyal na hindi alam ang pagmamayari. Brother Gibson? Elder sister? Okay lang ba kayo? Iyan ang dapat kong itanong sa iyo. Nasaan si Joyce? Tanong ni Justin. Ako. Nandito ako. Si Joyce ay mukhang takot na takot habang naglalakad palabas ng washroom. Sa pagpindot sa kanyang dibdib, tila nakatanggap siya ng ilang uri ng pagpapasigla. Gamaan ang pakiramdam ni Justin. Tumingin siya sa loob ng silid, at napansin ang isang lalaking nakasuot ng uniforme ng server na nakahandusay sa lupa ng walang malay. Siya ay hinarap na ni Lucille, ngunit hindi alam kung siya ay buhay pa o hindi. Nang tumunog ang alarma ng sunog, gusto na naming lumabas ng silid, ngunit ang lalaking iyon ay biglang sumugod na may dalang punyal at gusto kaming patayin. Kaya't nilabanan ko si Joyce at pinapasok si Joyce sa banyo. Kuya Gibson, bakit may mamamatay tao nang wala sa oras? Si Lucille ay may karanasan sa ilang marahas na labanan, kaya mabilis niyang napatahimik ang sarili. Lumingon si Justin para tingnan si Marian. Sila ay ipinadala ng isa sa iyong mga partido ng oposisyon. Kung gusto nilang pumunta para sa akin, walang paraan na gagawin nila ito ng ganoon. Makakuha sila ng kahit ano maliban sa isang kutsilyo. Nanlamig ang mga pisngi ni Marian. Nawala ang hiya at gulat sa magagandang mata niya kanina sa kwarto niya. Sa kasalukuyan, kumikilos siya na parang napuno siya ng marahas na snowstorm kahit na ang paraan ng kanyang pagsasalita ay nagpahayag ng kadiliman. May ambush pagkatapos ng alarma sa sunog. Sa palagay ko ay hindi pa sila tapos. Ito ay dapat na isang nakaplanong pagsasabuatan, sabi Marian habang nakakunot ang noo. Dapat komplikado ang kanilang layunin. Babalik tayo ngayon sa Stonegate at ipapasa ito sa pulis para asikasuhin. Si Justin ay natural na magaling dito. Ang tanging nais niya ay ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Si Lucille at Joyce ay sumunod din kay Marian. Lahat sila ay mabilis na nag-impake ng kanilang mga bagahe. Sinundan ni Justin si Marian pabalik sa kanyang silid para kunin ang kanyang bagahe. Gaano man kaapura ang sitwasyon, hindi nila kayang magpanik ngayon. Paano mo nalaman na ang tao ay isang mamamatay tao? Tanong ni Marian nang ma-curious siya. Alam ng lahat ng tao mula sa guest house na ikaw ang CEO. Tinawag niya muna akong sir bago ka tinawag na miss. At saka, ang alarma ng sunog ay tumunog lamang ng ilang sandali ngunit mayroon ng isang server na kumakatok sa aming pintuan. Nagkaroon sila ng mga pagkakamali sa pangunahing antas, sabi ni Justin na may malabong ngiti. Higit sa lahat, siya ay isang mababang antas na mamamatay. Ang kanyang pamatay na aura ay lubos na kitang-kita. Isang kakaibang liwanag ang dumaloy sa mga mata ni Marian. Paano ka naging sensitibo sa pagpatay ng aura? Ngumiti si Justin at sumagot, gusto mo ba talagang malaman? Oo. Pakiramdam ko kung gusto kong ipasa sa iyo ang lahat, marahil ay dapat kong mas maunawaan ang iyong nakaraan, sagot ni Marian. Sa katunayan, iniiwasan niyang pag-usapan ang nakaraan ni Justin mula noong araw na pinatay sina Billy Zeng at Simon Cole. Gayunpaman, hindi niya maiwasang banggitin ito ngayon. Pakiramdam niya ay ito ang huling hadlang na humadlang sa kanya mula sa pakikipag-ugnayan kay Justin. Nakapikit si Justin habang seryosong nakatingin kay Marian. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, kapag may oras tayo, dadalhin kita sa isang lugar. Tretuhin ito bilang isang bakasyon habang sinasabi ko sa iyo ang tungkol sa aking nakaraan. Sige, walang pakialam na sagot ni Marian. Pagkatapos niyang mag-impake, mag-isa siyang naglakad patungo sa pinto. Maghintay. Naglakad si Justin palapit sa kanya. Hindi kontento, sinabi niya, ano ang ikinagagalit mo? Tumabi sa akin ng masunurin sa ganoong sandali. Sa tingin mo ba ay nagpadala sila ng dalawang pumatay para patayin ka? Matapos hilahin ng malakas ni Justin, kinagat ni Marian ang kanyang ibabang labi habang nakaramdam siya ng kawalang kasiyahan sa magaspang na paggalaw ni Justin. Ngunit sinusubukan lang niyang protektahan siya, kaya wala siyang masabi.
Ipinaalam ni Marian ang mahahalagang detalye sa manager ng resort bago umalis sa kanyang higanteng Lexus kasama ang iba pa. Inilabas ni Justin ang kanyang telepono bago binuksan ang makina habang siya ay tumawag sa bahay. Ang telepono ay nagring ng napakatagal, ngunit ang tawag ay hindi sinagot ng sinuman. "Tumatawag ka ba sa bahay?" tanong ni Marian. Tumango si Justin. Bakit walang sumasagot ng tawag? Hindi niya akalain na inaatake ang mga tao sa bahay. Kung iyon ang kaso, dapat magpadala sa kanya ng abiso ang mga miyembro mula sa Sea Eagles na namamahala sa kaligtasan ng bahay. Nakalimutan mo na ba na makikipag-ugnayan si Eunice sa isang kumpanyang lumilipat para dalhin ang mga gamit pabalik sa lumang bahay? Tanong ni Marian. Sa wakas ay naisip ito ni Justin. Nagmamadali, nagtanong siya, ano ang numero ng telepono ng lumang bahay? Tinawagan ko na sila. Sinabi ni Yuna na ayos lang siya, at hiniling sa amin na pangalagaan ang aming sariling kaligtasan. Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata. Nakalimutan mo pa ang tungkol sa paglipat sa bahay. Sa tingin ko ay tiyak na hindi mo balak bumalik. Nang matapos siyang magsalita ay biglang nagring ang phone niya. Ito ay isang tawag mula sa kanyang assistant na si Danica. Boss Lysander, masama ito. Mukhang naiinip si Danica. Karaniwan siyang kumikilos tulad ni Marian dahil hindi siya madalas magsalita o tumawa, ngunit sa kasalukuyan ay hindi na niya mapigilan ang sarili. Mahinahong sinabi ni Marian, magsalita ng dahan-dahan. Ang ilan sa mga processing plant sa Stonegate na pagmamay-ari ni Yellow ay sabay-sabay na nasusunog. Napakaraming empleyado na nagtatrabaho sa night shift ang namatay sa sunog. Humiling ang pulisya ng isang kinatawan mula sa labas ng kumpanya upang tumulong sa kanilang mga pagsisiyasat. Nabalitaan ko na ito ay isang problema sa kaligtasan sa aming mga pabrika, ngunit sa palagay ko ito ay pinlano ng isang tao. Lahat ng aming mga pabrika ay pinananatiling lahat ng aming mga pabrika kaya't ang lahat ng aming mga pabrika ay pinananatili kaya lahat sila ay mahigpit na susuriin sa parehong oras. Namatay sa kanilang mga departamento paano posible na walang makatakas sa kanila? Nanlamig ang mga mata ni Marian. Sila ba ang mga pabrika na gumagawa ng bagong material? Oo, boss. Pakiramdam ko ay may nagtatangkang magantala sa amin mula sa paglulunsad ng bagong material sa merkado, at sa gayon ay ginulo ang aming supply chain. At, mukhang malaki ang galit nila sa amin na kumitil pa sila ng buhay sa pagkakataong ito. Halatang gusto nilang harapin kami. Pero hindi ko talaga alam kung kanino kami kinakaharap, sabi ni Danica, nag-aalala. Si Marian ay mukhang mapurol. Sa katunayan, wala siyang ideya kung sino ang nagtangkang saktan ang kanyang kumpanya. Siya ay nagkaroon ng masyadong maraming mga kaaway, habang marami sa kanila ay maimpluwensyang at makapangyarihan. Sa ilalim ng gayong mahigpit na kompetisyon, nahirapan siyang makabawi ng epektibo. Habang gustong ipaalam ni Marian kay Danica ang tungkol sa ilang mga solusyon, sumigaw si Joyce na nasa likurang upuan. Mag-ingat ka. Marahas na ibinaling ni Marian ang kanyang ulo upang tumingin sa harapan, ngunit nakita niya ang isang malaking truck na direktang humahangos patungo sa kanyang sasakyan na naka-high beam ang mga headlight nito. Ito ay isang solong lane. Ang truck na ito ay papunta sa maling direksyon. Nanlaki ng husto ang mga mata ni Marian habang siya ay nababalisa, habang si Justin na nasa driver's seat ay hindi na mukhang relaxed. Habang nakapikit ang kanyang mga mata, naglabas sila ng makapal na aura ng pagpatay. Justin! Lumingon ka ngayon! Sigaw ni Marian habang nakatingin kay Justin na tinanggal ang kanyang seatbelt. Ano ang sinusubukan mong gawin? Sa kritikal na sandali na ito, ang tanging ginawa ni Justin ay ibinaling ang kanyang ulo upang magbigay ng isang nakapapawi na ngiti kay Marian. Medyo pilyo pa ang itsura nito. Tapos tinulak niya yung pinto. 426. Marahas na umihip ang hangin sa loob ng sasakyan, dahilan para manginig ang tatlong babae sa kanilang mga upuan. Nananatiling tahimik, mahinahon at pilit na tinapakan ni Justin ang preno bago binago ang transmission sa parking gear at hinaila ang handbrake. Tili. Ang napakalaking tractive force na nabuo ng Lexus ay naging dahilan ng pag-slide nito ng kaunti sa kalsada bago tuluyang huminto. Ang puting usok ay tinakpan ang buong sasakyan. 50 metro lang ang layo ng paparating na truck. Sa ilalim ng takip ng gabi, tila isang halimaw na darating upang lumunin silang apat.
Sa sandaling ito, umalis si Justin sa kanyang driver's seat. Kumandat siya bago nagpakita ng 5 metro sa harap ng Lexus. Iniunat niya ang kanyang mga braso habang nakataas ang kanyang ulo upang tumingin sa langit, na para bang ini-enjoy niya ang sandali, tulad ng klasikong eksena mula sa Titanic. Gayunpaman, ang taong gumawa nito sa pelikula ay isang babae, habang ang kasalukuyang nagpo-pose sa ganitong paraan ay isang lalaki. Justin. Kuya Gibson. Sabay-sabay na sigaw ng 3 babae sa sasakyan. Sinubukan ni Maria na iunat ang kanyang braso para pigilan si Justin, ngunit nabigo siyang mahawakan man lang ang shirt nito. Tinitigan nila si Justin na nakatayo sa harap ng isang truck na parang nagpapakamatay na martir habang binabalak niyang harangin ang halimaw na bakal gamit ang kanyang katawan lamang. Gulat at natakot, sinubukan nila ngunit nabigo silang maunawaan ang sitwasyong nasa harap nila. Baliw ba tong lalaking ta? Naunawaan ni Lucille si Justin ang pinakamahusay. Ngunit kahit na siya ay hindi naisip na maaaring ihinto ng isang tao ang isang truck gamit lamang ang kanilang katawan. Ito ay isang bagay na ginawa lamang posible sa pamamagitan ng paggamit ng mga cinematic special effect. Napakapit siya ng mga kamay na namutla ang mga daliri niya. Madudurog man sila o hindi ng truck pagkatapos masagasaan si Justin ay hindi na nila alalahanin. Vroom! Kasunod ng dagandong ng makinang diesel, umalangaw-ngaw sa kalangitan ang nakabibinging tunog ng mga pagsabog. Bang! Bang! Clonk! Boom! Ang alikabok ay sinipa mula sa lupa. Sa sandaling bumangga ang truck sa katawan ni Justin, tila bumangga ito sa hindi nakikitang pader. Mahigpit na sumunod, nakatanggap ito ng napakalaking suntok pabalik na dinurog ang buong truck na parang lata. Marahas na nasira ang makapal at mabibigat na metal plates habang ang iba't ibang bahagi ng katawan ng truck ay nabaluktot at nabasag. Maaaring makasira sa eardrum ng isang tao ang parang pawjiling ng gear, habang ang kasunod na ingay ay ang pagsabog ng makina at ang pagkaputol ng magnetic belt. Dahil sa napakalakas na impact, tumilapon ang likuran ng truck, bumaligtad sa kalangitan kasama ang harapan nito bago bumagsak sa berdeng sinturon sa tabi ng kalsada. Tip ni Master, Greenbelt, isang lugar ng bukas na lupa sa paligid ng isang lungsod, kung saan pinaghihigpitan ang gusali. Ang mga metal plate at ang bahagi ay nagkapira-piraso kasama ng mga basag na salamin at ang katawan ng truck ay nagbunga ng malaking bitek sa lupa. Ang lupa at mga halaman ay nabasag ng hindi na naayos, na para bang ang isang excavator ay nagngangalit, na naging isang tanawin para sa sore eyes. Mapansin na walang mapanganib na nangyari, maingat na inilabas ng 3 babae ang kanilang mga ulo upang tingnan ang resulta. Ang truck sa paanuman ay napunta sa kalsada at tila durog. Sa kabilang banda, ang lalaking natakot sa kanila ay naglalakad patungo sa durog na truck na parang naglalakad sa parke. Napuno ng alikabok at usok ang lugar, habang matalas ang sunog na amoy ng lupa. Walang ekspresyon, iniunat ni Justin ang kanyang braso para tanggalin ang nakabaluktot na pinto bago itinapon palabas ang halos patay na driver na puno ng dugo ang ulo. Siya ay isang medyo maayos na tao. Habang hinihila siya ni Justin palabas ng sasakyan, nagkataon na naputol ang kanyang hininga. Napakamalas, bulong ni Justin. Tinatimad siyang asikasuhin ang kalalabasan, kaya naglakad na siya pabalik sa kanyang sasakyan. Magaling sina Joyce at Lucille. Hindi sila nahirapang tanggapin ang kanilang naobserbahan dahil nasaksihan na nila noon ang pambihirang background ni Justin. Gayunpaman, naiiba si Marian. Bagamat nakita na niya itong pumatay noon, hinding-hindi niya aasahan na may taong makakaharang sa isang truck gamit lamang ang kanilang katawan. Kaya, nang sumakay si Justin sa kotse, hindi sinasadya ni Marian na lumiit ng kaunti ang kanyang katawan. Napansin ni Justin ang kanyang reaksyon, at nakaramdam ng pahiwatig ng kapaitan sa kanyang puso. Matapos maabot ang full cycle of endless resolve restoration scripture, napigilan niya ang kanyang post-killing headache, kaya hindi na niya kinailangan pang uminom ng gamot na ibinigay ni Jane para maiwasan ang kanyang sarili na mabaliw. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang kanyang pagpatay na aura ay madaling maghiwa-hiwalay. Sa tuwing kikilos siya, hindi niya makontrol ang malupit na kaluluwa sa kanyang katawan, na nagresulta sa paglabas niya ng nakakakilabot na aura ng kanyang layuning pumatay. Alam ni Justin na ang kanyang malalang sakit ay hindi pa ganap na gumagaling. Sa madaling salita, ang kanyang katawan ay hindi naiiba sa isang bomba ng atom.
Hindi niya alam kung magiging isang halimaw na uhaw sa dugo balang araw. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang makapatay na aura bago ngumiti. Natakot ba kita? Medyo nanghihinayang si Marian. Nakita niya ang kalungkutan na ipinakita sa mukha ni Justin kanina. Umiling-iling na sinabi niya, sumagot siya, ako. Hindi lang ako sanay noon. Okay na ako ngayon. Tumango si Justin. Pagkatapos ay pinaandar niya ang makina ng sasakyan bago na natiling tahimik saglit. Umaasa ako na hindi ka magkakaroon ng pagkakataong masanay kahit na. Hindi ito masyadong posible. Nanatiling tahimik si Marian habang sina Lucille at Joyce ay nakaramdam din ng kakaiba kaya nagpasya silang huwag magsalita. Wala silang ibang hinarap sa kanilang paglalakbay pa uwi. Patuloy na nagriring ang telepono ni Marian at bawat isa sa kanila ay tungkol sa mga balita tungkol sa sunog. Nakisali na rin ang mga pulis sa investigasyon. Ang kasong ito ay kumitil ng buhay ng higit sa 10 tao. Pinag-isipan ni Marian ang isang isyo bago tumawag kay Talia. Talia, nasaan ka ngayon? Medyo matagal na ako sa kumpanya. Tatawagan sana kita kapag hindi mo muna ako tinawagan. Grabe ang sitwasyon ngayon. Mukhang abala si Talia. Paulit-ulit na naririnig ang mga sigawan at iba pang ingay. Ang mga order ay inihagi sa kaliwa kanan gitna. Huminga ng malalim si Marian. Sinabi sa akin ni Danica ang tungkol sa nangyari sa mga pabrika. Iwan muna sila sa ngayon. Inaasahan ko na ang ating kaaway sa pagkakataong ito ay sinusubukan lamang na makagambala sa atin sa panig ng mga pabrika. Nagpadala sila ng mga mamamatay tao sa akin. Naniniwala ako na baka may susunduan din sila sa iyo at sa iba pang mga pangunahing miyembro. Ingatan ang iyong kaligtasan. Ipunan kaagad ang security team. Mga pumatay. Bulalas ni Talia. Nagmamadali, nagtanong siya, kung gayon. Kung gayon okay lang ba kayo? Oo. Napatingin si Marian kay Justin na tahimik na nagmamaneho. Ayos lang kami, huwag kang mag-alala. Hanapin mo na ang responsableng partido. Sumagot si Talia, naniniwala ako. Hindi ako makakaalis ngayon. Bakit? Kumunat ang noo ni Marian. 5 minuto na ang nakalipas, biglang dumagsa ang mga mamimili sa ibang bansa na bumibili ng aming mga stock na parang baliw. Ang aming branch sa USA ay okupado na ngayon. Sinusubukan kong malayong magbigay ng mga utos para sa amin na makipagtulungan sa abot ng aming makakaya. Kung magpapatuloy ito, kailangan naming ilipat ang mga pondo mula sa iba pang mga mapagkukunan. Sadya nilang pinipigilan kami sa ekonomiya at pisikal na paraan upang magdulot ng pag-crash sa aming stock market. Pinaikit ni Marian ang kanyang mga mata. Malamig na tanong niya, nagtatagal pa ba tayo ngayon? Talagang delikado. Nakipag-usap saglit si Talia sa kanyang mga nasasakupan bago bumalik sa tawag sa telepono. Marian. Tingin ko, dapat tayong humingi ng tulong sa Athena team. Naniniwala akong nahaharap tayo sa mga nangungunang trader. Baka kilalang trader sila. Nagkaka-problema na tayo ngayon sa loob at labas, sa tingin ko ay hindi na natin kakayanin ang mga pagkalugi. Kung kikilos ang Athena team, maaari tayong tumuon sa paglipat ng mga pondo para lumaban. Ang Athena team na binanggit ni Talia ay ang grupong nakatalo sa Changlin Media at sa Coal Clan noon. Sila ay isang koponan na direktang kinokontrol ni Marian. Lahat sila ay mga world-class na actuaries at mga ngalakal, kaya ang gastos sa pag-hire sa kanila ay hindi kapani-paniwalang mataas, bilang isang resulta, sila ay ginamit lamang sa napaka-makabuluhang mga labanan sa negosyo. Dahil makikinig lang ang team sa utos ni Marian, kailangan muna siyang tanungin ni Talia. Nag-isip sandali si Marian. Pupunta ako sa base ng Athena team sa resort. Talia, kunin mo muna ang posisyon ko sa ngayon at harapin ang mga kamakailang mahahalagang gawain. Hayaan mong magtrabaho si Melinda sa iyo, at pagsamasamahin ang iba pang mga department head para patatagin ang sitwasyon natin. Hindi tayo dapat magpanik sa mga ganitong sitwasyon. Ipapasa ko rin kay Danica ang mga problema tungkol sa pananalapi. Mas malapit na siya sa mga susunod na araw, huwag nang mag-delay sa bangko. Oh yeah! Pagkatapos, batay sa aming mga pagtatantya, dapat na mayroon kaming sapat na pondo upang mabili ang mga pabrika na iyon. Naiintindihan ko. Hindi ako atres sa bidding at negosasyon, sagot ni Talia bago tinapos ang tawag.
Siya ay nagkaroon ng sapat na sakit ng ulo sa pamamagitan lamang ng pagharap sa mga kaguluhan sa kumpanya, kaya nakaramdam siya ng stress. Hindi nagtagal, tumawag kaagad si Marian sa telepono upang tipunin ang mga miyembro ng Athena team sa kanilang base sa resort bago hilingin kay Justin na magmaneho doon, kaya ang iba ay hindi nakauwi sa ngayon. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, ang taong nasa likod nito ay malamang na si Gareth. Ngunit hindi siya lumilitaw na may ganoong kalaking impluwensya. Kahit na may sapat na kapangyarihan at pondo ang Nigel clan, hindi nila ibibigay ang lahat sa kanya para lang labanan ang Yellow International. Sino pa kaya yon? Si Marian ay may mas maraming kandidato sa kanyang puso, ngunit nabigo siyang tukuyin ang sinuman sa kanila na talagang gagawa ng isang bagay na napakabigat, kaya nagpasya siyang huwag muna silang ipahayag sa ngayon. Si Lucille at Joyce ay nakinig kay Marian na nagpasa ng isang grupo ng mga order, at naunawaan kung paano at ang sitwasyon. Si Joyce ay nasa pagmumuni-muni, habang si Lucille ay walang ideya tungkol sa mga operasyon ng negosyo. Nag-aalala, nagtanong siya, "Elder sister, may nangyari bang masama? Pwede. Matulungan kita." Lumingon si Marian para tingnan ang walang muwang at mabait na mukha ni Lucille. Agad siyang nakaramdam ng init habang nakatingin sa mga mata nito. Nakangiting sumagot siya, "Lahat ay nasa ilalim ng kontrol, magtiwala ka sa akin." Masunuring tumango si Lucille. Alam niyang hindi niya talaga matutulungan si Marian, ngunit hindi niya maiwasang mabalisa. "Kung nahihirapan kang mangalap ng pananalapi, makakatulong ang Anclan," biglang sabi Joyce. Bahagyang nagulat si Marian. Binigyan niya ng masalimuot na tingin si Joyce bago sinabing, "Salamat." Ngumiti si Joyce. "Ano ang pagpapasalamat mo sa akin? Ikaw ang aking nakatatandang kapatid na babae, hindi banggitin na isa na ako kay Yellow ngayon." Walang kamalay-malay na itinikom ni Marian ang kanyang mga labi nang magtama ang kanyang tingin kay Joyce. Mukhang may sasabihin siya, pero hindi kailangang sabihin ang ilang bagay para maintindihan. Habang papalapit ang sasakyan sa base ng Athena team, muling tumawag si Danica. Gayunpaman, ang balita na dinala niya ay nagdulot ng karagdagang pagkabalisa kay Marian. 427. Boss Lysander, ang sitwasyong ito ay hindi katulad ng anumang nakita o narinig natin dati. Nakatawag na ako sa 5 presidente ng bangko, ngunit tumanggi silang sagutin ang tawag, o binigyan kami ng iba't ibang mga walang katotohanang dahilan. Hindi sila handang magbigay ng kahit isang sentimo sa amin, kahit na wala kaming mga isyo sa aming mga nakaraang talaan, sabi ni Danica, bigo. Tahimik na hinaplos ni Marian ang kanyang buhok. Hindi makikita sa itsura niya kung ano ang nararamdaman niya ngayon. Naiintindihan. Ipagpatuloy ang pagtawag sa iba pang mga bangko kung saan kami ay may partnership, at sa parehong oras ay mag-withdraw ng pera mula sa ilang mga pangunahing pondo sa ilalim ng aming kumpanya. Oo, Boss Lysander. Gusto ni Danica na tapusin ang tawag, ngunit biglang nagtanong si Marian, na ipaalam na ba ang Mayon Corporation tungkol dito? Ipinadala ko sa kanila ang balita kalahating oras na ang nakakaraan. Sa totoo lang, siguradong napagtanto nila na may mali. Maraming tao ang nagsimulang magbayad ng pansin sa amin dahil si Yellow ay lubhang naapektuhan ng American Stock Exchange. Sigurado akong tatanungin din kami ng Mayon Corporation tungkol dito. Nakikipag-usap si Vice President Malcolm Lee sa kanilang CEO na si Mason Lee. Ayon sa aking mga pagtatantya, dapat nating makuha ang sagot sa lahat ng ito sa lalong madaling panahon. Sige. May bahagi rin ang Mayon Corporation sa paglulunsad ng aming bagong material. Imposibleng tumabi rito si Mason Lee. Hilingin kay Vice President Lee na direktang makipag-ugnayan sa akin pagkatapos ng talakayan. Sa sandaling ito, nakapasok na ang sasakyan sa resort kung saan nakabase ang Athena team. Katulad noong huling pagpunta nila, wala talagang tao sa resort, na para bang isang abandonadong lugar. Iilan lang sa mga tao ang nakakaalam na ang lugar na ito ay itinayo para sa panloob na operasyon ng Yellow. Pagkatapos lumabas sa car, hiniling ni Marian sa manager na dalhin sina Lucille at Joyce para magpahinga. Napakagabi na ngayon. Pwede na kayong magpahinga sa mga guest room sa ngayon. Magpapadala ako ng isang tao para masiguradong babalik kayo bukas ng umaga, sabi ni Marian sa 2 babae. Umiling si Lucille. Nagmakaawa siya, "Elder sister, hayaan mo akong sundan ka.
Gusto kong nasa tabi mo. Anak, hindi ka dapat mag-alala tungkol sa mga ganitong bagay. Ang kailangan mong gawin ngayon ay pangalagaan ang sarili mong kaligtasan, at umuwi ka bukas ng umaga. Alam kong kaya mong lumaban ng maayos. Kakailanganin ka ni Nanay at Yuna, malamig na payo ni Marian. Si Lucille ay mukhang nag-aatubili pa rin. Dahan daw ang hinailan ni Joyce ang kanyang braso at sinabing, Lucille, tama ang iyong nakatatandang kapatid na babae. Hindi ka gaanong makakatulong sa mundo ng negosyo. Ngayon ko lang nalaman na napakagaling mo pala sa martial arts. Maaari ka bang manatili sa akin? Natatakot na talaga ako ngayon. Nakapout si Lucille sa kanyang bibig. Bagamat alam niya na ang nakakatakot na hitsura ni Joyce ay gawa lamang, alam niyang hindi niya talaga matutulungan si Marian sa anumang bagay sa mundo ng negosyo. Kaya, tumango siya at sinabing, kung gayon, babalik ako sa madaling araw. Kuya, ako na ang bahala sa bahay. Huwag kang mag-alala. Sige. May magpapauwi sa'yo bukas. Tumingin si Marian kay Joyce bago bahagyang bumantong hininga. Miss Anne, hindi ko inaasahan na magiging ganito ang sitwasyon kapag nasa biyahe tayo. Ano man ang nangyari sa pagitan natin, hindi ako umaasa na mapahamak ka dahil sa akin. Kung gusto mo, maaari mong tawagan ang mga bodyguard ng angkan ng Anne para bigyan ka ng proteksyon at pabulayken ka. Hindi ito isang lihim na lugar. Napangiti si Joyce habang umiiling. Hindi na kailangan. Ang target nila ay si Yellow, hindi ang Anne clan. Magiging maayos ako sa pagbabalik ko sa Stonegate City bukas ng umaga. Walang ibang masabi si Marian. Sa wakas, ibinoling niya ang kanyang ulo para tingnan si Justin na may pagdududa. Ikawin ni Justin ang kanyang kamay na may kakaibang ngiti. Posible bang gusto mong tanggalin ang asawa mo? Sasampalin kita kung iminumungkahi mo iyon. Wala akong oras makipagbiruan ngayon, malamig na sabi ni Marian. Hindi rin ako nagbibiro, inosenteng sabi ni Justin. Ibinuka ni Marian ang kanyang bibig at mukhang may gustong sabihin, ngunit sumuko. Tumalikod siya at naglakad patungo sa gusaling pinagtatrabahuan ng Athena team bago sinabing, gawin mo ang anumang gusto mo. Pakiramdam ni Justin ay medyo walang magawa sa mga panahong tulad nito. Bakit hindi niya matutunang humingi ng tulong sa akin, at magsabi ng hobby na tatakot talaga ako? Kung gagawin niya iyon, ang dalawang paa ko ay manlambot, habang ang gitnang binti, ay titigas para barilin ang lahat ng masasamang tao gamit ang aking mga missile, naisip niya. Nakangiting lumingon si Justin at sinabi kay Lucille at Joyce, huwag kang magmukhang solemn. Magiging maayos din ang lahat sa akin dito. Babe Joyce, sa tingin ko dapat mong pakinggan si Marian at hilingin sa iyong ama na magpadala ng mga bodyguard para ay escort ka pabalik. Hindi mo alam kung ano ang susunod na mangyayari. Tumingin si Joyce kay Marian na naglalakad palayo. Nakangiting sinabi niya, ang Athena team ba ay isang espesyal na binuo na grupo ni Marian. Wala pa akong narinig na ganoong organisasyon sa Yellow. Gusto ko talagang tingnan, ngunit mukhang binabantayan ito. Kinurot ni Justin ang pisngi ni Joyce. Tumigil ka sa pag-iisip ng kalokohan. Hindi mo siya kalaban. Wala kang mapapala sa pagtingin sa kanya. Sino ang nagsabing hindi siya? Nilabas ni Joyce ang kanyang dila. Galit niyang tinitigan si Justin habang sinasabi, ikaw lang ang napakaliit nito. Hindi man lang ako pinapayagang hulaan ang sikreto ng iyong asawa. Sige, aalis ako sa umaga. Nandito ka pa rin, sa tingin ko ay walang mangyayari sa iyo sa paligid. Natutuwa akong alam mo, sabi ni Justin bago kumuha ng sigarilyo sa kanyang bulsa at inilagay ito sa kanyang bibig. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglakad patungo sa direksyong pinuntahan ni Marian. Kanina pa siya nakarating sa base ng Athena team kaya pamilyar siya sa lugar. Pagkaraan ng ilang liko ay pumasok siya sa isang opisinang binabantayan ng mga bodyguard. Dapat ay ipinaalam na ni Marian sa kanila noon pa, kaya hindi napigilan si Justin sa pagpasok sa lugar. Isang nakasisilaw na pagpapakita ng mga calculator at screen ang makikita doon. Iba't ibang uri ng tunog na maririnig sa isang opisina ang pumuno sa lugar. May humigit kumulang 7 hanggang 8 batang elite mula sa buong mundo na napakabilis na nag-type sa kanilang mga keyboard.
Dahil apurahang ipinatawag sila, dalawa sa mga western na babae ang nakasuot ng silk pajamas. Buti na lang at nakabukas ang heater sa opisina kaya hindi sila nilalamig habang nagtatrabaho. Damn it! We encountered the enemy, sabi ng isang lalaking magulo ang buhok na may Irish accent. Itinulak ang kanyang mga salamin sa mata, sinabi niya kay Marian na nakatingin sa screen kung saan nakadisplay ang stock market, boss, ito ay masama. Hindi lang sila napaka-experience, na isa katuparan nila ang kanilang plano ng napaka-perpektong wala ng lugar para sa amin upang labanan ang kanilang mga pag-atake. Ang kanilang bilis ay katulad ng sa atin. Gumastos ako ng maraming pera para kunin ka sa trabaho, hindi para sabihin ang halata, sabi ni Marian nang hindi lumingon. Ang batang Irish ay gumawa ng isang hanggal na mukha, ngunit patuloy na abala sa kanyang sarili sa gawain ng masaya. Maliwanag na sanay na siya sa personalidad ni Marian, at lubos na nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Lumubog si Marian sa pagtingin sa data na ipinapakita sa screen. Bigla niyang nadetect ang amoy ng usok na lumalakas. Nakakunot ang noo, lumingon siya sa likuran, at nakita niya si Justin na nakaupo sa isang swivel chair, malayang humihit-hit ng hindi magandang kalidad na sigarilyo habang ang dalawang paa ay nakalagay sa rehas. Sino ang nagpapahintulot sa iyo na manigarilyo dito? Si Marian ay nasa masamang mood sa simula pa lang. Hindi niya maiwasang madismaya nang makitang mahinahong naninigarilyo si Justin sa lugar ng trabaho. Nakatuon si Justin sa pagtingin sa malaking bilang ng data sa pula at berde. Matapos siyang tawagan ni Marian, napansin niyang hindi niya namamalayan na nagsindi siya ng sigarilyo. Nakangiting awkward, kinurot niya ang dulo ng sigarilyo bago itago sa bulsa ng shirt niya. Hindi siya nag-abala na ang abo ay nakapasok dito. I'm sorry babe. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang ipasok sa bibig ko, pero hindi ko sinasadyang naiilawan. Pinipigilan ni Marian ang kanyang galit habang huminga siya ng malalim. Wala na siyang lakas para magalit. Ang gulo ng isip ko ngayon. Kung gusto mo akong makasama, please don't behave this way. At least don't make me na nanonood ka ng sine. Hindi ako nanonood ng sine. Itinuro ni Justin ang screen na paulit-ulit na nagbabago. Sinasuri ko ang sitwasyon. Medyo gamaan ang pakiramdam ni Marian ngayon. Nagtanong siya, enlighten me then, ano sa tingin mo ang sitwasyon? Hindi ko alam, sagot ni Justin. Hindi ka ba tumitingin sa data? Tanong ni Marian habang nakakunot ang noo. Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay. Ako nga, ngunit hindi ko maintindihan ang isang bagay. Ikaw. May gana si Marian na kumagat ng ilang kagat sa karne ni Justin, ngunit kritikal ang sitwasyon ngayon, kaya nagpasya siyang iwan siya sa isang tabi. Matagal na siyang nasanay sa walang kwentang ugali ng lalaking ito. Bamulong siya, kailangan kong manatiling kalmado. Kailangan kong manatiling kalmado. Habang nakatingin siya sa malayo. Sa sandaling ito, nakangiting tumayo si Justin at naglakad papunta sa likod ni Marian. Nang hindi niya ito pinapansin ay ginamit niya ang isang braso nito para yakapin ang bewang nito. Naramdaman ni Marian na ang balat ng kanyang baywang ay natatakpan ng init. Medyo nanginginig siya sa gulat. Tumingin siya sa likod at napansin ang kakaibang tingin ni Justin. Bagamat hindi sapat para mapansin ng ibang tao sa silid, talagang kinakabahan pa rin si Marian. Namula siya habang sinusubukang ipaglaban si Justin. Marahan niyang sinabi, bitawan mo ako. Bakit mo ginagawa ito bigla? Sinabi ni Justin sa tabi ng kanyang tainga, masasabi kong kinakabahan ka, kaya gusto kong tulungan kang magpahinga. Sinabi ko sa iyo na wala akong oras upang magbiro. Napuno ng galit ang mga mata ni Marian. Sinusubukan niyang makaisip ng solusyon para sa kahirapan ni Yellow, ngunit naglalaro pa rin ang lalaking ito. Hindi niya sinisikap na i-relax siya, ngunit sa halip ay iniinis siya. Dapat ay mas alam mo na hindi malulutas ng galit ang problema, nakangiting sabi ni Justin. Maaari mo bang lutisin ang problema sa pamamagitan ng paggulo? Tanong ni Marian habang galit na nakatitig sa kanya. Isang komplikadong ekspresyon ang hawak ni Justin. Matagal siyang nag-isip bago tuluyang ibinoka ang kanyang bibig.
Miss Marian, nag-aalok ako ngayon sa iyo ng isang deal, hindi bilang iyong asawa, hindi bilang iyong empleyado, hindi bilang iyong pamilya, ngunit bilang isang lalaki na tinatawag na Justin. Ano sa palagay mo? 428. Nasa isang mahirap na kalagayan ang Yellow International at dahil lamang sa walang humpay na pagsisikap ng Athena team na nagawa nilang patatagin ang sitwasyon at hindi pa natatalo sa laban. Gayunpaman, nalaman ng sino man na muling bibigyan si Yellow ng mga bagong hamon sa susunod na araw kapag muling binuksan ang stock market. Kung si Yellow ay hindi nakakakuha ng sapat na puhunan upang sumali sa laban, kung gayon sila ay tunay na maituturing na natalo sa laban na ang huling bahagi ng kanilang mga depensa ay napunit. Ang digmaang walang usok at mga umuusok na metal projectiles ay kasisimula pa lamang. Sa loob ng isa sa mga presidential suite ng isang 5-star hotel sa Stonegate sa pamamagitan ng malalapad na salamin na pinto at ambon, makikita ang pagsikat ng araw. Ang banayad na liwanag ng bukang liwayway ay malumanay at unti-unting tinakpan ang abalang lungsod. Isang masiglang matandang lalaki na may puting buhok, nakasuot ng puting silk na pajama, ang nakatayo sa harap ng bintana. Katatapos lang niya sa morning wash-up routine niya. Bumalik ang matanda at umupo sa tabi ng isang bilog na salamin na mesa, kung saan nakalagay ang isang malaking basket ng mga prutas, pati na rin ang isang tasa ng umuusok na mainit na gatas at ilang hiwa ng mga toast na may lasa ng bawang. Bago pa mapulot ng matanda ang isang piraso ng tinapay, may kumatok sa pinto ng silid at nagulat, "Guro, nandito si Mr. Dream." Kumunat ang noo ng matanda, inis na naputol ang kanyang almusal. Ngunit sinabi pa rin niya, "Papasukin mo siya." Sa pintuan ay pumasok ang isang matalinong lalaki na nakasot. Gayunpaman, ngumiti siya ng nakakuloko habang nakayuko at nagsabi, "Paumanhin sa pag-istorbo sa pagkain mo, Elder Magnus. Ako, si Gustavo Grimm, ay hindi talaga dapat gumawa nito. Marahil ay dapat akong bumalik sa mas magandang oras." Ibinaba ng matandang lalaki na kilala bilang Magnus ang kanyang tinapay at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang armrest. Sa isang ekspresyon na may hangganan sa isang ngiti, tumingin siya kay Gustavo at sinabing, "Mukhang nagdadala ka ng magandang balita." Si Gustavo ay tila nagningning ang kanyang mga mata. Tama. Katatapos lang magsara ng stock market at ang mga Timog Silangan Asia na mga broker na kinuha namin ay nakakuha ng inisyatiba. Si Yellow ay mawawala ng halos 3 bilyon sa ngayon. This time, you have managed to catch Yellow off guard. That isn't anything worth gloating about, sabi ng matanda, na parang nagsasalita sa sarili, "The real fight will start in 2 days. In terms of capital, the tycoons from Singapore and Malaysia contacts are definitely better than the financially tight Yellow. At saka, nag-apply na ako ng kaunting pressure, kaya si Yellow ay hindi mahihirapang humiram ng pondong iyon." Malapit na ang pagsuko ni Marian. Talagang matalino si Elder Magnus. Iyan talaga ang susi. Kung hindi, makukulong pa rin ako dahil sa masamang babaeng iyon na si Marian. At kahit na manghiram ako ng sapat na pondo, ang pakikipagkompetensya sa kanya ay magiging mahirap pa ring gawain, sabi ni Gustavo na may ganid na tingin, "Huwag kang mag-alala, Elder Magnus. Kahit na si Marian ay may sapat na puhunan para magawa niya ang kanyang negosyo, sapat na ang kanyang negosyo. Wala na siyang magagawa bilang karagdagan, ito ay bahagi lamang ng aming diskarte sa stock market." Bakit, hindi ka ba malupit? Malamig na tumawa si Elder Magnus habang nakatingin sa makapal na stack ng mga dokumento sa hindi kalayuan at bumaantong hininga. Hindi ko akalain na si Marian ay magkakaroon ng ganoong klase ng background. Napakaganda para sa iyo na nakuha ang impormasyong iyon. Bagamat kadalasan ay hindi masyadong kapaki-pakinabang ang mga bagay na iyon, magagawa nilang haharapin siya ng isang nakamamatay na suntok sa isang mahalagang oras na tulad nito. Ngumisi si Gustavo at nag-isip, "Marian, sisiguraduhin kong may kabayaran para sa kahihiyan na ginawa mo sa akin. Pahihirapan kita. Ipapalimos kita sa matamis na pagpapalaya ni kamatayan." Sa sandaling iyon, kumatok muli ang bodyguard sa labas ng pinto. "Guro, nais kang makita ni Mr. Gareth ng angkan ng Nigel." "Gareth?" Nag-alinlangan si Elder Magnus. "Papasukin mo siya." Si Gareth ay mukhang gwapo at maamo na nakasuot ng suit ng Versace.
Pumasok siya sa silid ng hindi nagmamadali nang hindi nilingon si Gustavo, na parang hindi siya mapakali na tingnan siya. Elder Magnus, hindi ka talaga mahuhulaan. Bigla kang nakarating sa Stonegate mula sa Central City at palihim na nag-drum up ng kaguluhan sa proseso, sabi ni Gareth na may masamang ngiti. Tambulang matanda sa upuan gamit ang kanyang mga daliri. Anak ng mga Nigel, curious talaga ako. Kahit hindi umimik si Premier Nigel, napagtanto mo kaagad ang problema. Ano na ba ang nangyayari sa mundo? Simple lang, sabi ni Gareth habang kumukuha ng maliit na saging mula sa mesa at binalatan ito, kamakailan lang, nagkaroon ako ng interes sa Marian ng Yellow International. Kaya, sinimulan kong pansinin ang mga bagay na nakapaligid sa kanya. Nang maganap ang digmaan sa American Stock Exchange kahapon ng gabi, ipinadala ko ang aking mga tao upang tingnan ang sitwasyon at may nagulat sa akin noong madaling araw na may mga nakapaligid sa kanya na si Magnus ay isang string. Gulo ng mga taong kasali. After that, I checked out why you would do something like that and I just realized that Marian really have that kind of grudge with your family. Elder Magnus, you're still a senior in every regard. How could you bully a weak girl like her? This is not appropriate for someone in your standing. Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng iyong mga salita sa akin. Wala kang pinagkaiba sa ama mong iyan, sabi ni Elder Magnus habang umiiling-iling, sabihin mo sa akin ang tunay na dahilan ng iyong pagdating. Kinagat ni Gareth ang kanyang saging at tumawa. Well, wala naman talaga. It's something I have to deal with. But it's nothing too serious. Yellow is being suppressed right now because they lack any political backing. Right now, the banks are being pressured by you to not loan them any funds. But, you should be well aware that the face of the Nigel clan is worth more than yours. May kung anong kumislap sa mga mata ng matandang iyon. So, wala akong pakialam kung sino ang nagpapatakbo kay Yellow o kung ito ay nawasak o hindi, sabi ni Gareth habang siya ay sumulong ng ilang hakbang. Ang gusto ko lang ngayon ay ang babaeng iyon ang maging mistress ng Nigel clan. Kaya, hindi ako papayag na may mangyari kay Marian. Gayunpaman, gusto kong ipasakop siya sa akin ng buo. Pinag-isipan ito ni Elder Magnus at sinulyapan si Gustavo Grimm. Hindi nagatubili si Gustavo at masunarang lumipat sa gilid at dinala kay Gareth ang mga kinopyang dokumento. Tinanggap sila ni Gareth at binigyan sila ng casual na flip-through. Sa una, mukhang nagdududa siya, bago siya tuluyang nanlamig. Kumunat ang noo ni Elder Magnus at sinabing, kung hindi dahil dito, hindi na sana ako nakarating sa Stonegate mula pa sa Central City. Dahil dito ako ay tunay na maituturing na matagumpay. Pumunta lang ako dito sa layuning anihin ang aking mga bunga ng tagumpay. Ngunit dahil mahal na mahal mo ang babaeng iyon, iiwan ko iyon sa iyo kapag dumating na ang oras ng kanyang buhay. Nanginginig ang mga kamay ni Gareth habang ibinulong niya ang dokumento. Sa lumang, kanlurang distrito ng Stonegate sa tabi ng isang tahimik na ilog ay nakatayo ang isang medyo lumang hanay ng mga vilya. Ang mga vilya na iyon ay pinalamutian ng 19th century style, floral pattern na mga gate. Sa lampas ng mga tarangkahan ay ang lahat ng uri ng paglaki at mga palumpong na may ilang maliliit na pulang bulaklak sa gitna ng mga ito at sa kabila ng mga ito ay isang tagpi-tagpi ng damo na naglalaman lamang pati na rin ang ilan pang maliliit na halaman. Sa loob ng isa sa mga vilya sa isang sulok ng ilog, gumising si Rebecca sa umaga at pumunta sa bakuran upang simulan ang pagputol ng mga sanga doon. Kahit na ang vilya ay regular na nililinis, ang mga halaman na nasa hangganan ng bahay ay bihirang inalagaan. Habang naghahanda sina Yuna at Sheila ng almusal sa kusina, si Rebecca ay lumabas na mag-isa para tumulong sa trabaho. Nang maglakad siya sa daanan sa tabi ng kalapit na vilya, nakita ni Rebecca na may isang batang babae na nasa murang edad na yumuyuko upang magdilig ng ilang halaman. Mukhang nasa 23 hanggang 24 na taong gulang siya. Maputi at maaliwalas ang kanyang balat at ang kanyang mahaba at kulot na buhok ay kumikinang sa ilalim ng unang liwanag ng bukang liwayway. Ang kanyang curvy figure ay makikita ng malabo sa ilalim ng maluwag at flowy cotton dress na suot niya. Tumingin si Rebecca sa batang babae sa gitna ng madaling araw at naramdaman ang kanyang bahagyang tahimik na aura.
Hindi niya maiwasang mapatitig ng konti. Sa pagkakataong iyon, tila may napansin ang babaeng iyon na nakatingin sa kanya. Tumangala siya at sinalubong ang mga mata ni Rebecca. Wala siyang make-up. Ang kanyang tahimik, matikas na hitsura ay nagdadala ng isang pakiramdam ng biyaya at alindog tulad ng magagandang bundok sa di kalayuan, na lubhang nakakaakit. Siya ay tunay na isang magandang binibini, naisip ni Rebecca na may pagkamangha. Ngumiti siya sa magiliw na paraan at sinabing, "Magandang umaga." Mukhang nagulat ang dalaga, ngunit yumuko pa rin ito at sinabing, "Magandang umaga din sa iyo. Kakalipat lang natin dito kanina lang. Mukhang magkapitbahay tayo," nakangiting sabi ni Rebecca. The girl widened her eyes with realization and casually said, "Actually, bagong lipat lang din ako dito. This is my old home, pero medyo matagal na akong hindi nakatira dito. I have only decided to move back in this house after I have someone to accompany me." Ganun ba? Mukhang mayroon tayong isang nakamamatay na koneksyon, sabi ni Rebecca. Habang tinitignan niya ang dalaga, mas lalo niyang nakita ang sarili niyang may gusto sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, naisip niya ang malamig niyang manugang. Kung ang aking anak na lalaki na si Justin ay nagpakasal sa babaeng ito bago si Marian, malamang na magkakaroon na ako ng apo sa ngayon, ha? Napakalinis at sinsero niya. Kahit na ang babae ay malayo sa paghahambing kay Marian sa mga tuntunin ng hitsura, nagbigay siya ng pamilyar na aura at hindi ipinaramdam sa iba ang pangangailangang dumistansya. Gayunpaman, kinukutya ni Rebecca ang kanyang sarili, "Haha, isang ina na walang karapatang magsalita, ay hindi dapat pamuna sa pagpili ng aking anak na kapareha." Sa sandaling iyon, sa labas ng bakal na pintuan ng villa ni Rebecca, isang motorsiklo ang tumalsik. Isang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng malaking berdeng kapote ang naglabas ng isang stack ng mga sulat mula sa kanyang sako at sumigaw, "Delivery. Please come collect your letters." Walang ibang tao sa kalye noon. Malinaw ang boses ng kartero. Tiningnan ni Rebecca ang kartero at kumunat ang kanyang noo bago ito nagreklamo, hindi ba pwedeng ilagay na lang niya ito sa mailbox? Seryoso. Gayunpaman, ibinaba pa rin niya ang kanyang mga cutter at humakbang patungo sa gate. Napatingin sa kartero ang babae sa kabilang bakuran bago nagsalubong ang mga kilay nito. Isang kakaibang tingin ang makikita sa kanyang mga mata. Hindi nagtagal ay dumating si Rebecca sa gate at binuksan ito. Itinulak niya ang trangka ng lumang istilong gate sa tabi at itinulak iyon. "Bakit ang daming sulat?" "Kakalipat ko lang kanina," tanong ni Rebecca habang may kaina-hinalang nakatingin sa makapal na stack ng mga papel sa kamay ng kartero. Ibinaba ng kartero ang kanyang ulo nang walang sinasabi ni isang salita. Lumapit siya sa kanya ng 2 hakbang at biglang tumalon. Isang puting posas ang lumitaw sa kamay ng postman, at ipinadala niya ito diretso sa ilong ni Rebecca. Namutla si Rebecca sa gulat. Gusto man niya itong iwasan, hindi niya nagawa makipagsabayan sa bilis ng lalaking iyon. Bam! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw habang ang lalaking tumatalon para kay Rebecca ay napaatras at pinalipad sa mga tarangkahan bago siya nawala ng malay. "Madam, okay ka lang?" Ang batang babae ay lumitaw sa tabi ni Rebecca bago niya napansin at pinalipad ang lalaking iyon. Halos bumagsak si Rebecca sa lupa at inaalalayan siya ng babaeng iyon sa lahat ng oras na ito. Matapos masilaw saglit, umiwas siya rito at may takot na tumingin sa dalaga. "Madam, nilalamig na siya." "Ayos ka lang," nakangiting sabi ng dalaga. Nakahinga ng maluwag si Rebecca. Pagtingin niya sa nahimatay na kartero, nagtaka siya kung bakit may biglang sumubok sa kanya. Pero mas lalo siyang namangha sa misteryosong hitsura ng babaeng iyon sa tabi niya na nagligtas sa kanya sa kanyang kalagayan. Sa kabutihang palad, tinapik niya ang balingkinitang braso ng babaeng iyon at sinabing, "Salamat, miss. Hindi ko pa natatanong ang pangalan mo." "Ako si Roslyn Lin," sabi ni Roslyn Lin na may mabulaklak na ngiti. 429. Sa silangang distrito ng negosyo ng Stonegate na madalas na tinutukoy bilang seksyon ng lungsod na may pinakamataas na uri, ang nangungunang 500 kumpanya at kumpanya ng pananalapi sa mundo ay nagpapatakbo doon.
Ang lugar na iyon ay hindi katulad ng kanlurang distrito ng sentro ng lungsod kung saan matatagpuan ang gusali ng Yellow International. Sa katunayan, ito ay isang zonang pang-ekonomiya na nanindigan para sa mayayaman kahit na higit pa sa kanlurang distrito. Bilang pangunahing sentrong pang-ekonomiya ng Zenica at isa sa pinakamalaking pang-ekonomiyang lungsod sa mundo, kaunti lamang sa marami ang hindi gaanong kilala. Mayroon lamang mga hindi maalala ng mga customer, ngunit hindi kailanman ang anumang hindi mahanap ng mga customer. Sa siksik na konkretong kagubatan ng mga skyscraper ay isang medyo may edad na madilim dilaw-toned na gusali ng tungkol sa 20 palapag o higit pa. Matatagpuan ito sa mismong hangganan ng economic zone, nakatayong matangkad at tahimik. Ang gusaling iyon ay mas maliit kung ihahambing sa iba pang mga skyscraper na madaling lumampas sa 80 palapag, kaya ginagawa itong hindi gaanong kapansin-pansing gusali sa distrito. Sa labas sa harapan ng paradahan ng gusaling iyon ay may ilang sedan pati na rin ang ilang bisikleta, na talagang bihira sa lungsod. Ito ay medyo lipes kung ihahambing sa iba pang abala at kahangahangang mga gusali. Parang walang customer na bumisita sa building. Gayunpaman, sa pasukan nito ay nakatayo ang 2 Caucasian na gwardiya na maingat na binabantayan ang gusali ng may pagmamalaki. Ito ay talagang isang kakaibang eksena, ngunit ang mga nakakaalam ng tunay na layunin ng gusali ay mauunawaan ang pangangailangan. Dahil, sa flower bed sa labas ng gusaling iyon ay nakatayo ang isang malaking granite block na may mga gintong simbolo na nakaukit sa isang itim na plataporma. Naglarawan sila ng 3 letrang Ingles, POBS, at isang logo ng 3 susi. Iyon ay kumakatawan sa Union Bank of Switzerland sa Ingles, at isa ito sa mga pinakamahiwagang institusyon sa pagbabangko sa mundo. Walang nakakaalam kung gaano kahalaga ang bangko, ni hindi nila alam kung gaano karaming mga hindi mabibaylang kayamanan ang kanilang iniingatang ligtas mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Walang sino man ang nag-alinlangan sa kanilang lihim at prestihiyo, dahil sila lamang ang nag-iisa. Noong nagpunta daw doon ang isang tycoon para magdeposito, tinanong siya ng isang staff kung magkano ang gusto niyang i-bank in. Tahimik na sinabi ng tycoon na gusto niyang magdeposito ng $5 milyong. Ngumiti ng matamis ang staff na iyon at sumagot, "Mister, you don't have to be so shy about it. Kahit na maraming tao dito ay mayaman talaga, hindi mo kasalanan ang pagiging mahirap. Kahit na ito ay simpleng pag-uusap lamang, sapat na para sa mga tao na tunay na matanto ang halaga ng UBS." Ang sangay ng UBS sa Stonegate ay ang punong tanggapan para sa lahat ng operasyon ng UBS sa Zenica. Gayunpaman, ang isang kamangha-manghang at itinatag na institusyong tulad niyan ay talagang nakabase sa gayong hindi matukoy na gusali. Ito ay tulad ng sangay ng CIA sa Washington. Hindi tumugma ang lugar sa reputasyon ng institusyon. Hindi nagtagal ang nakalipas mula nang magsimula ang mga operasyon ng bangko para sa araw na iyon. Ang sikat ng araw ng madaling araw ay sumikat sa gusali, na natatakpan ito ng gininto ang kinang na tila nabighani sa iba. Isang pulang Bentley ang mabagal na nagmaneho papunta sa parking spot sa labas ng gusaling iyon. Mabilis itong napansin ng isa sa mga gwardya at magalang na pumunta sa tabi ng pinto ng kotse at hinintay na lumabas ang may-ari. Si Marian ay slingang ng isang puting Hermes bag habang eleganteng humakbang palabas ng kotse. Nilinggan niya ang bangko na minsan lang niyang nabisite kanina na may masalimuot na ekspresyon. "Payagan niyo po akong magsagawa ng inspection, madam," nakangiting sabi ng guard. Kahit na natulala siya sa hitsura ni Marian, bumalik pa rin siya sa kanyang mga tungkulin ng magalang at kaagad. Ibinigay ni Marian ang kanyang bag sa gwardya. Talagang kinasusuklaman niya ang mga protokol ng seguridad ng UBS. Iyon ang dahilan kung bakit hindi na siya muling pumunta doon pagkatapos magbukas ng isang savings account doon. Pagkatapos suriin ng gwardya, sinenyasan niya si Marian na pumasok. Pagkatapos ay umakyat siya sa platform at itinuro sa pamamagitan ng isang body scanner sa pasukan. Walang reaksyon, at sa wakas ay pinayagan siyang pumasok sa gusali. "Madam, paano kita matutulungan?" Tanong ng isang manager na lumabas ng hall at lumapit sa kanya na may magalang na ngiti. Dahil kakaunti ang mga customer, ang bawat taong pumasok sa bangko ay isang VIP at ginagamot sa personal na serbisyo.
Saglit na nag-alinlangan si Marian, ngunit pinilit pa rin niyang sabihin ito. Nandito ako para manghiram. Ang manager ay isang magandang babae sa edad na 30s. Kahit na medyo nagulat siya sa sobrang ganda ni Marian, nagsuot siya ng kakaibang ekspresyon nang marinig niya ang kanyang sinabi. Madam, isa ka ba sa mga customer namin? Tanong ng manager. Tumango si Marian at binaligtad ang kanyang malaki para sa isang itim at pilak na credit card. May bank account ako dito. Nagulat ang manager dahil alam niya kung ano ang ibig sabihin ng credit card na iyon. Ibinigay lamang ito sa mga taong may pinakamababang ipon na 200 milyong US dollars. Ang babaeng nauna sa kanya ay mukhang nasa 20s lang, ngunit isa na siya sa pinakamayamang tycoon sa buong Zenica na nagmamay-ari ng daan-daang milyong dolyar. Naging magalang ang ugali ng manager. Nakangiting sabi niya, pasensya na po, madam. Baka nagkamali kayo ng pagkakaintindi, pero ang bangko namin ay hindi nagbibigay ng mga pautang. Medyo nalilito ang manager. Bakit ang isang babaeng tulad nito ay nangangailangan ng anumang pautang? Magkano ang kailangan niya? 1 bilyong dolyar. Dahil nag-aral si Maria ng pang-industriya na pamamahala at isang masugid na mambabasa, paanong hindi niya malalaman ang gayong simpleng katotohanan na ang UBS ay hindi nag-aalok ng mga pautang? Gayunpaman, iginiit ng lalaking iyon na maaari siyang humiram ng mga pautang sa lugar na iyon. Hinawakan ni Marian ang hindi matukoy na singsing na isinuot ni Justin sa kanyang gitnang daliri. Ito ay kumikinang na parang itim na jade, ngunit ito ay gawa sa metal. Hindi niya naiintindihan ang mga nakaukit sa singsing. Naalala niya ang sandaling nakausap niya si Justin noong madaling araw sa resort na kinaroroonan nila. Miss Marian, maaari ka bang pumayag sa aking mga kondisyon? Tanong ni Justin habang seryosong nakatingin sa kanyang mga mata. Ang mga mata ni Marian ay hindi nagpakita ng kaunting tensyon. Para bang ang mga kondisyong inilabas ni Justin ay hindi gaanong mahalaga. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya, kung sumasang-ayon ako, mayroon ka ba talagang paraan para maibigay kay Yelo ang 5 bilyong dolyar na yuan na kailangan nito para ipagpatuloy ang laban nito? Ayon sa mga tumpak na kalkulasyon ng Athena team, ito ang pinakaligtas kung masisiguro niya ang halagang iyon ng pondo para talunin ang kanyang mga kaaway na handang-handa nang magsimulang mag-trade muli ang Nasdaq sa susunod na araw. Karaniwan, ang halaga ng pera na iyon ay hindi magiging mahirap para kay Yelo na kolektahin mula sa kanilang sariling magagamit na mga pondo at ilang mga pautang sa bangko. Gayunpaman, pinutol ng mga bangko ang kanilang relasyon sa pagtatrabaho para sa hindi malamang dahilan noong panahong higit na kailangan ng kumpanya ang pera. Walang ibang paraan si Marian para makakuha ng 5 bilyon sa loob ng isang araw. Kahit na may ginawa akong mga bagay na ikagagalit mo sa nakaraan, hindi ako nagsinungaling sa iyo, hindi ba? Sabi ni Justin sabay tawa. Pinaikit ni Marian ang kanyang mga mata, ginawa ang kanyang malalotes na magandang mukha na may bahagyang pagkayamot. Ngunit tumango pa rin siya at sinabing, ipinapangako ko sa iyo na susundin ko ang iyong mga utos hanggang sa tuldok kung maaari mong ibalik sa akin ang isang pangako para sa iyong salita. Si Justin, na tila gumaan ang loob, ay hindi napigil ang sabihin, alam kong ito ay lubhang malupit at hindi pata sa iyo. Ngunit kailangan ko lamang ng 1 taon. Kung talagang hindi mo ito kayang tanggapin, susuko ako ng tuluyan. Kung gayon, sabihin sa akin ang iyong plano, sabi ni Marian, na tila hindi interesado sa panukala ni Justin. Ngumiti si Justin at naglabas ng masalimuot, ngunit mukhang sinaunang singsing at dahan-daang nilagay ito sa gitnang daliri ni Marian. Huwag mo itong pag-isipang mabuti. Hindi ito singsing sa kasal, kaya hindi ko ilalagay ito sa iyong singsing na daliri, sabi ni Justin habang komandat kay Marian, kapag formal na tayong ikinasal, bibigyan kita ng singsing na diamante na kasing laki ng mata ng baka bilang singsing sa kasal. Namula ang magandang mukha ni Marian. Siya ay halos nakakuha ng maling ideya at naisip na ang singsing na nakuha ay para sa parehong dahilan na sinabi sa kanya na hindi iyon. At ano ba ito? Nagkakahalaga ba ito ng 5 bilyong yuan? Binigyan ni Marian si Justin ng hindi nasisiyahang titig para pigilan ang kanyang kakulaitan. Nagkibit balikat si Justin. Mahirap sabihin kung magkano ang eksaktong halaga nito.
Gayunpaman, kung dadalhin mo ito sa UBS at humiling ng pautang, makakakuha ka ng 5 bilyon. Wala ka bang common sense? Ang Union Bank of Switzerland. Hindi mo ba alam na hindi sila nag-aalok ng serbisyo ng pautang? Galit na sigaw ni Marian. Tumawa ng maluwag si Justin at sinabing, huminahon ka. Siyempre hindi sila nag-aalok ng mga normal na pautang. Gayunpaman, isasaalang-alang nila ang mga espesyal na kaso. Magtiwala ka sa akin. Walang dahilan para makipagbiruan ako sa iyo tungkol sa mga bagay na tulad nito. Napagtanto ko rin ang kahalagahan at pagkamadalian ng bagay na ito. Isa pa, wala kang pagpipilian kundi magtiwala pa rin sa akin, di ba? Hindi tulad ng mayroon kang anumang mga alternatibo dito. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, inamin ni Maria na maaari lamang niyang subukan ang kakaibang paraan na itinuro sa kanya ni Justin at bumantong hininga habang tinitingnan ang singsing sa kanyang daliri. Sa loob ng bangko, gap na nagbago ang ekspresyon ni Marian. Gayunpaman, itinaas niya ang kanyang ulo sa huli at malinaw na sinabi, alam kong hindi ka nag-aalok ng mga pautang, ngunit mayroon ako nito. Itinaas ni Marian ang kanyang kamay at ipinaliwanag ang sinaunang metal na singsing na kulay tinta. Ano ito? Ang manager ay nalilito at hindi alam kung ano ang balak ni Marian. Nagmura si Marian, darn that fellow. Siya ba ang gumawa nito? Gusto kong humiling ng madla kasama ang iyong presidente, sabi ni Marian na may mga ngipin. Walang magawang sagot ng manager, Madam, we really don't offer loan. Kahit na hindi ako sigurado kung bakit ang lakas ng loob mong mag-loan dito, at the end of the day, madidismaya ka sa resulta. Kahit tawagan ko ang presidente, bibigyan ka pa rin ng parehong sagot. Gusto kong makita ang presidente mo. Hindi talaga alam ni Marian kung paano ito ipapaliwanag, kaya maaari lamang niyang ulitin ang kanyang kahilingan. Walang pagpipilian ang manager. Iyon ay isang customer na hindi niya kayang saktan. Kaya, pagkatapos niyang basahin ang pangalan ni Marian sa kanyang credit card, gumamit siya ng malapit na telepono para tawagan ang numero ng opisina ng presidente. Mr. Stephen, there's a lady here that is insisting to meet you. She's here for a loan. Oo, nasabi ko na sa kanya, pero nagpumilit siyang makipagkita sa iyo. Oh, and she's one of our VIP level customer. Yes, all right. Pagkaraan ng ilang sandali, si Stephen, na kasisimula pa lang sa trabaho, ay nagpa siya at pinayagan si Marian na umakyat sa kanyang opisina para makipag-chat. Bagamat nakahinga ng maluwag si Marian, nadagdagan lang ang kanyang pag-aalala. Paano kung hindi makilala ng presidente ang kakaibang singsing na iyon? Kailangan ba niyang hilingin na makipagkita sa direktor ng pangunahing punong tanggapan ng UBS? Sinundan niya ang manager sa itaas na palapag at sa kalaunan ay nakarating sa opisina ng presidente. Huminga ng malalim si Marian at sinubukang maging mas alerto. Ano man ang susunod na mangyari, ang tanging magagawa niya ay magtiwala kay Justin at sumunod. Inaasahan niya na ang singsing sa kanyang kamay ay talagang mayroong mahiwagang function na ipinangako nito sa kanya. Maaari ba tayong makakuha ng 100 komento? O, mas mabuti, 100 tao ang magkokomento. 430. Si Stephen, ang Pangulo ng Union Bank of Switzerland, ay British. Mas tumpak, siya ay isang tagapagmana ng isang matandang British clan. Maliban sa kanyang kakayahan, naging presidente siya ng UBS sa Zenica dahil mayroon siyang kaunting dugong Zen icon, hindi pa banggitin na interesado siya sa kulturang silangan mula pagkabata. Nagtapos pa siya sa isang universidad sa Hong Kong. Kaya naman, si Stephen ay nakakapagsalita ng Mandarin ng mas mahusay kaysa sa Ingles, na dahil dito ay naging kakaiba siya sa maraming tao. Ito ay isang hindi inaasahang umaga. Ikaw ay dapat na Boss Lysander mula sa Yellow, tama ba ako? Tanong ni Stephen habang gumagawa ng gesture ng isang ginoo na salubungin si Marian, sa halip na makipagkamay sa kanya tulad ng gagawin ng iba. Na may kulay abo na buhok at balingkinitan ang mukha, nakakagulat na mukhang energetic siya. Sa katunayan, kapag ang isang lalaki ay unang nakilala ang isang babae, ang babae ay magsisimula ng kamay nanginginig, ngunit ito ay bastos kung ang lalaki ay kumilos sa halip.
Ito ay isang murang gawa na maaaring kumatawan sa intensyon na samantalahin. Gayunpaman, pagdating sa gayong kanluraning tuntunin ng magandang asal, karamihan sa mga tao sa bansa ay naiintindihan lamang ang kalahati nito. Ipinanganak sa isang maharlikang pamilya, natural na naiintindihan ni Stephen ang mga etiquette. Hindi talaga pinansin ni Marian ang kanyang pag-uugali. Iniisip niya pa rin ang sitwasyong nasa harapan niya. Sinundan niya si Stephen sa lumang sofa na gawa sa redwood bago ibinaba ang kanyang handbag. Inihayag niya ang ngiti ng isang propesyonal, ngunit tila malamig pa rin gaya ng dati. Mr. Stephen, kilala mo ba ako? First time niyang makilala ang lalaking ito, kaya nagtanong siya out of curiosity na I break the ice. Nahihiyang ngumiti si Stephen at sinabing, I feel rather guilty mentioning this. Dumalo ako sa banquet na ginanap ni Yellow sa Imperial Tower noong nakaraang taon. Noon, nakita ko lang si Boss Lysander mula sa malayo. I swear mukha lang akong humanga. Si Boss Lysander ay talagang kaakit-akit na babae, kaya naalala kita pagkatapos lang ng isang tingin. Talagang kalmado si Stephen, ngunit hindi pa rin maiwasan ni Marian na mamula. Dapat itong banggitin na ang lalaking British ay hindi bababa sa 50 taong gulang. Nang hinahangaan siya ng isang lalaking nasa hustong gulang na para maging ama, medyo hindi siya komportable. Talaga. Dahil ang piging ay inorganisa ng aming departamento ng relasyon sa publiko, hindi ko karaniwang kabisado ang listahan ng bisita. Humihingi ako ng paumanhin sa aking bahagi, sabi ni Marian. Dahil may pabor siyang hihilingin, kinailangan niyang magsalita ng magalang. Sa palagay ko ay nalaman na ni Mr. Stephen ang tungkol sa layunin ko sa pagpunta dito ngayon. Nanatili ang ngiti ni Stephen habang sinabing, napatingin ako sa kumpanya mo kanina nang papasok ka. Alam kong nangangailangan na si Boss Lysander ng malaking halaga ng pera. Pero naniniwala akong alam ni Boss Lysander na hindi kami nagbibigay ng mga pautang sa UBS. Isa pa, bilang isa sa Fortune 500 na kumpanya, bakit hindi mo gamitin ang pangalan ng Yellow International para humiram ng pera sa mga partner mong bangko? Gumamit si Stephen ng napakaraming salita para talagang isa lang ang ibig sabihin, ikaw si Marian, ngunit hindi ka rin exception. Oo, alam na alam ko ang iyong mga patakaran, sabi ni Marian habang ipinahid niya ang singsing sa kanyang kanang kamay na daliri. Wala akong dahilan para magsinungaling sa iyo. Mr. Stephen, marahil dahil sa dami ng mga kalaban ko, ang mga taong kinakaharap ko sa panahong ito ay napakalakas na mayroon silang impluensya sa gobyerno, kaya't ang lahat ng mga malalaking bangko na aming kasosyo ay pinili upang maiwasan ang labanan na ito. Nanatiling tahimik si Stephen saglit. Nakakunot ang noo niyang tanong, ngunit ano ang dahilan kung bakit pumunta si Boss Lysander dito? Takot man kami sa iyong kaaway o hindi ay hindi ang problema dito. Imposibleng makapagbigay kami ng pautang. Dapat alam ni Boss Lysander ang aming panuntunan. Inipon ni Marian ang kanyang lakas ng loob bago dahan-daang itinaas ang kanyang kanang kamay, ipinakita ang singsing na kulay tinte sa kanyang gitnang daliri. May nagsabi sa akin na, sa singsing na ito, gagawa ang UBS ng exception para sa akin at bibigyan ako ng mga pondo. Nagulat si Stephen. Saglit na ibinaba ang kanyang ulo sa pagmumuni-muni, tumayo si Stephen mula sa sofa at sinabing, papayagan mo ba akong suriin ng mabuti ang iyong singsing? Oo naman. Inalis ni Marian ang singsing at ipinasa kay Stephen. Boss Lysander, I need to verify certain data with our headquarters. Please wait a moment, sabi ni Stephen bago naglakad papunta sa kanyang opisina dala ang singsing. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Marian. Sinabi ni Stephen na kailangan niyang i-verify ang ilang impormasyon. Sa madaling salita, kung matagumpay ang pag-verify, nagbigay nga ang UBS ng mga pautang. Gayunpaman, ito ay nangangahulugan din na ang impormasyong ito ay hindi isang bagay na karaniwang kaalaman sa mga customer ng bangko. Gayon din, maaaring mayroong maraming mga nakatagong kahulugan. Posible bang tama si Justin? Habang si Marian ay nakahanap ng pag-asa, ang figure sa kanyang puso ay naging mas malabo. Masyadong mahigpit at solemn na ang itsura ni Stephen nang bumalik siya sa table niya sa opisina. Gamit ang kanyang mouse at keyboard, binuksan niya ang software ng UBS. Inilagay ni Stephen ang kanyang impormasyon upang ma-access ang mga panloob na operasyon.
Pagkatapos ng maikling pagbabasa sa pahina, nag-click si Stephen sa opsyon ng mga hindi karaniwang kliyente. Pagkatapos, kinuha ni Stephen ang isang electronic scanner equipment mula sa safe box sa likod at ikinonekta ito sa computer bago magsagawa ng iris, voice, at fingerprint test. Nagulat si Maria nang makitang sumailalim si Stephen sa serye ng mga pagsubok. Anong impormasyon ang sinusubukan niyang i-access? Bakit kailangang maging komplikado? Naisip niya. Itinaas ni Stephen ang kanyang ulo at nagpakawala ng isang apologetic na ngiti. Boss Lysander, ang sitwasyong ipinagkaloob mo sa akin ay medyo kakaiba. Mangyaring maghintay ng ilang sandali pa. Pumasok si Stephen sa susunod na pahina nang matapos siyang magsalita. Ito ay isang pilak na pahina na puno ng mga salita ng sinaunang Roma. Sa buong Union Bank of Switzerland, wala pang 10 tao ang nakakaunawa sa mga serye ng mga salitang ito, habang si Stephen naman ay isa sa kanila. May binulong siya habang kinakaladkad ang mga alphabet sa screen para muling ayusin. Pagkalipas ng humigit kumulang 3 minuto, ang mga alpabeto ay nakabuo ng isang tula. Phew, kailangan kong tingnan ang pagkakaroon ng kapalit sa aking posisyon sa loob ng ilang taon. Hindi ko na maaalala ang mga ito ng matagal. Habang bumubulong si Stephen sa sarili, may mga pagbabago sa screen ng kanyang computer. Ang screen ay naging ganap na madilim. Pagkaraan ng 3 segundo, may lumitaw na puting linya sa gitna. Hindi nagtagal, bumukas ang pahina mula sa gitna na nagpapakita ng totoong impormasyon sa loob. May 3.5 pahina ng mga larawan at paglalarawan. Ang bawat rawan ay isang maselang bagay. May mga kwintas, singsing, pulseres, at ilang kakaibang bagay tulad ng gintong signboard, lumang tubo ng tabako, at iba pa. Sinimulan ni Stephen ang pagbabasa mula sa 3 pahina. May humigit kumulang 10 minuto sa pahinang iyon. Matapos tingnan ang pahina, umiling siya bago pumunta sa 2 pahina. Mayroon lamang 5 mga item sa 2 pahina. Maingat na tiningnan ni Stephen ang 2 larawan na naglalaman ng singsing, pagkatapos ay sa singsing na nakalagay sa kanyang mesa bago muling umiling. Huminga ng malalim, binuksan ni Stephen ang unang pahina. Mayroong kabuoang 2 item sa pahinang ito. Sa eksaktong pagkakataong iyon, marahas na lumiit ang mga mag-aaral ni Stephen. Kahit alam niyang mangyayari ito sa bandang huli, ayaw niyang maniwala sa kanyang naobserbahan. Sa kasalukuyan, natigilan siya nang makita ang larawan sa screen na nagpapakita ng eksaktong parehong singsing. This is really that thing. Hindi mapigilan ni Maria na mag-alala nang makita ang mga ekspresyon ng pagtataka at pagkabalisa ni Stephen. Napakaraming bagay sa mundo ang maaaring makagulat sa matandang ito sa katahimikan. Halos 5 minuto ang ginamit ni Stephen para pag-aralan ang singsing na hawak niya at ang nasa larawan. Paulit-ulit niyang binasa ang paglalarawan, na umaabot sa mahigit 10 beses sa kabuuan. Sa wakas, natiyak niyang ang panloob na bahagi ng singsing ay may eksaktong parehong mga alpabeto na Pluto. Gumuhit ng krus sa harap ng kanyang dibdib, nagdasal siya bago isara ang system sa kanyang computer. Mr. Stephen, ano ang nalaman mo sa iyong mga pagsubok? Si Marian ay hindi karaniwang humihingi ng resulta sa isang tao dahil siya ay may kalmadong personalidad, ngunit hindi na niya talaga mapigilan ang sarili. Mataimtim, hinawakan ni Stephen ang singsing gamit ang kanyang 2 kamay habang dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Marian bago ito ipinakita sa kanya. Maaari ko bang tanungin kung sino ang nagbigay kay Madam Lysander ng singsing na ito? Hindi na pinansin ni Stephen ang pagkakakilanlan ni Marian bilang isang CEO. Kinagat ni Marian ang kanyang mga labi. Kahit na medyo nahihiya siya, nakatingin pa rin siya kay Stephen sa mga mata nito. Malinaw, sinabi niya, siya ang aking asawa. Nanginginig ang katawan ni Stephen bago pasuray-suray at napaluhod sa lupa. Madam Persephone, isang karangalan na makapaglingkod sa iyo. Puno ng pagtataka ang mga mata ni Stephen. Persephone. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Marian. Ano yon? Bago pa siya makapag-isip ng kung ano-ano, tumayo na si Stephen, habang mukhang nasa mabuting panig siya ni Marian, ibang-iba ang itsura sa ngiti ng kanyang ginoo kanina. Madam, maari ko bang tanungin kung magkano ang kailangan mo ngayon?
Kukunin ko ito para sa iyo kaagad, sabi ni Stephen habang bahagyang yumuko. Maghintay. Napansin ni Maria na kakaiba na siya ngayon ay tinutukoy bilang Madam. Mr. Stephen, sino si Persephone? Bakit? Ganito ang tawag mo sa akin. Natigilan si Stephen sa tanong niya, pero maya-maya ay may naisip. Malumanay na nakangiting sagot niya, Madam, dahil asawa mo, hindi pa ito ipinapaliwanag sa iyo ng iginagalang na nilalang, wala akong karapatang magsabi ng anuman. Pakibigay sa akin ang iyong order. Ikaw na ngayon ang may hawak ng Ring of Pluto. Maaari kang makakuha ng 100 bilyong euro ng cash anumang oras mo gusto. Maaari ko bang itanong kung magkano ang iyong hinahanap? Hindi na maproseso ni Marian ang sitwasyon. Nanlaki ang mata niya to their max. Isa lang ang nasa isip niya. Ano? 100 bilyon. Euro. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.